Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-share na naman ulit ako ng isang topic na maaaring makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. Sasagutin ko ang mga comment ng ating mga kababayan na nag-comment sila sa previous ko na video. Ito yung tanong ni Provinciano. Shout out sa iyo kabayan. Paano naman po pag 1 month na lang pa-end contract na? Kaso pinauwi kami. Kapag pinauwi kay kabayan, hindi pa tapos ang kontrata nyo, nagdesisyon yung amo nyo na pauwiin kayo, so sila yung bibili ng plane ticket nyo dahil sila yung nag-terminate sa inyo. So wala kayong magawa dahil kapag ang employer nagdesisyon na pauwiin kayo, uuwi talaga kayo ng Pilipinas. Pero ang mga expenses, ang plane ticket, lahat ng gastos, isa-shoulder yan ng employer nyo dahil sila yung nag-terminate sa inyo. So kapag pinauwi kayo na hindi pa tapos yung kontrata nyo, pagdating nyo ng Pilipinas, pwede kayong humingi ng tulong sa DMW at sa OWA. Kailangan nyo lang mag-report sa opisina ng OWA at sa opisina ng DMW para matulungan kayo or mabigyan kayo ng financial assistance. So yan ang dapat nyong gawin kabayan. So may follow-up comment din si Kabayan Provinciano. So ito yung follow-up comment mo kabayan. Grabe, bago makakuha, dami kailangan. Papahirapan ka muna, lalo nang na-distress. Nadagdagan pa ng stress. So ito yung comment ni kabayan sa previous ko na video sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA. Ang sagot ko sa tanong mo kabayan, tama ka sa mga sinabi mo dito. Distress OFW ka nga, papahirapan ka pa, gagastos ka pa, at marami ka pang requirements na kailangan mong ipasa sa OWA bago mo makuha ang financial assistance na 20,000 pesos. Hindi agad-agad makukuha ang financial assistance na 20,000 pesos. Ang daming requirements na kailangan mong ipasa. So, tama si kabayan. Sabi niya, distress ka na, nadagdagan pa ng stress. So, natawa ako sa comment ni kabayan dahil totoo. Kahit ako nung dumating ako sa Pilipinas, isang linggo lang nagpahinga ako tapos nag-report na ako sa OWA sa Calamba. Pagdating ko doon sa OWA sa Calamba, hinanapan na kaagad ako ng mga requirements. Bukod pa yon sa mga requirements na kailangan kong ipasa para makakuha ako ng financial assistance na 20,000 pesos. So mahirap, hindi madali ang kumuha ng financial assistance. Marami ang mga requirements na kailangan mong ipasa at kailangan mo pang mag-antay ng ilang buwan. Hindi lang isang buwan ang intayin mo. 1 or 2 buwan, mahigit pa. Depende kasi yon sa OWA kung kailan nila i-schedule ang pagkuha mo ng cheque. Yun ang na-experience ko. So, inantay ko talaga ang text ng OWA kasi yun ang sabi ni Sir, yun ang advice ni Sir sa akin nung nagpasa ako ng mga requirements sa OWA sa Bacoor, sa loob ng SM Bacoor. So, napakadaming requirements ang ipinasa ko sa kanila at nag-antay ako ng ilang buwan bago ko nakuha ang aking financial assistance na 20,000 pesos galing sa OWA. Yun ang na-experience ko. Papahirapan ka talaga muna. Hindi lang isang requirements, 2 requirements ang kailangan mong ipasa. Maraming requirements. Kailangan mo pang magbigay sa kanila ng iyong business plan. Kailangan mo pang gumawa ng skits sa iyong bahay, kung saan ka nagbi-business, kung saan ka nagninegosyo, kung saan nakatayo yung tindahan mo, kailangan mong gumawa ng skits. At bukod pa doon, marami pa talagang mga requirements. So nabanggit ko na-share ko na sa previous ko na video kung ano-ano ang mga requirements na kailangan nating ipasa sa pagkuha natin ng financial assistance galing sa OWA. Mag-antay ka din ng ilang buwan. So sa akin, more than 2 months talaga ang inantay ko bago ko nakuha ang financial assistance na 20,000 pesos galing sa OWA. 2 buwan mahigit saka nag-text yung staff ng OWA na kailangan ko nang pumunta sa Calamba para kunin yung aking cheque.
So, yon ang na-experience ko. So, mai-stress ka talaga ng sobra kapag kumuha ka ng financial assistance sa OWA. So, yung 20,000 pesos, ililes mo pa doon ang mga expenses mo. Pabalik-balik ka sa Kalamba, sa pag-report sa kanila at kung may kailangan silang requirements na kailangan mong ipasa doon mismo sa opisina nila, babalik ka na naman. So, ang pamasahe, pagod, kailangan mo talagang tiisin. At kailangan mo pang gumastos para maipasa mo ang lahat ng mga requirements at maibigay mo sa OWA. Pagkatapos noon, mag-aantay ka pa kung kailan ma-approve at kailan mag-text ang staff ng OWA na kukunin mo na ang iyong cheque. So, yun din ang na-experience ko, kabayan. Stress talaga ang may experience natin sa pagkuha ng financial assistance galing sa OWA. Pero nakakatulong naman siya. Kailangan mo lang magtiis at magtiyaga sa proseso at kailangan mo lang maglaan ng panahon at kailangan mong gumastos para makomply mo ang lahat ng requirements. So, thank you sa comment mo, kabayan. Next, proceed ako sa comment ni Christine. Di mo nga sinabi jeep ang sakyan mo papunta ng OWA. Wala ka complete info. So, nag-comment si Kabayan Christine sa previous ko na video sa pagkuha ko rin ng financial assistance galing sa OWA. Kabayan, nung pumunta ako sa OWA Kalamba, ang sinakyan ko galing sa Cavite, nagban ako papunta sa SM Laguna. Pagdating ko ng SM Laguna, may nakapagturo sa akin na sumakay ako ng jeep. Pagdating ko doon, nakita ko na mismo ang opisina ng OWA kasi along the highway lang sila. Kaya lang, ang opisina ng OWA ngayon, bago na. Lumipat na kasi sila, kabayan. Kaya hindi ko sinabi kung anong jeep ang dapat sakyan. Kasi nung pumunta kami ulit sa Kalamba, sa OWA, nung pumunta kami sa dating opisina nila, wala na sila doon. At nag-iwan sila ng sulat sa pintuan or sa gate ng opisina. Nakalagay doon na lumipat na sila at nag-iwan sila ng address. At ang sinakyan namin, nag-tricycle kami para hindi kami maligaw. So, hindi ko na sinabi kung anong jeep ang sakyan papunta doon sa opisina ng OWA dahil ang sinakyan namin noon, tricycle. Hindi kami nag-jeep kasi hindi namin familiar yung lugar. Hindi namin alam yung lugar. So kami, dayo lang kami sa Laguna. Pumunta lang kami doon para kumuha ng cheque at hindi namin alam ang pasikot-sikot ng Laguna. So ang ginawa namin, nag-tricycle kami. Dalawa kami noon. Hati kami sa pamasahe. So, nag-usap kami ni Kabayan na mag-tricycle na lang kami para hindi kami maligaw. So, yan ang ginawa namin. Sumakay kami ng tricycle at nagpahatid kami sa OWA. Tapos, alam na ng driver kung saan yung OWA. Hinatid talaga kami doon mismo sa OWA. So, hindi kami naligaw. Mahal lang ang pamasahe pero sulit naman kasi hindi kami naligaw. Samantalang kung mag-jeep kami, hindi namin alam kung saan banda yung OWA. Ang dapat nyong gawin kapag pumunta kayo sa opisina, sa OWA, sa Laguna, mag-tricycle na lang din kayo. Kung halimbawa, galing kayong Cavite. So, galing kayong Cavite, pwede kayong mag-van at pagbaba nyo sa SM Laguna, sumakay na lang kayo ng tricycle. Maghanap kayo ng tricycle at sabihin nyo na magpahatid kayo sa OWA para hindi na kayo maligaw. Kasi kung jeep pa ang sakyan nyo, hindi nyo kasi alam kung saan banda ang OWA. Along the highway lang naman siya, pero maliligaw talaga kayo kapag hindi nyo pa kabisado ang lugar. So, ang advice ko sa inyo kapag pumunta kayo sa opisina ng OWA sa Laguna, kailangan nyong mag-tricycle. Pagdating nyo ng SM Laguna, kailangan nyong maghanap ng tricycle tapos kausapin nyo yung driver kung alam ba niya yung OWA at kung magkano ang pamasahe. Dapat, bago kayo sumakay, kailangan magkasundo na kayo sa pamasahe kasi kung ang singil sa inyo mahal, malaki, kung halimbawa umabot ng 100 plus,
wag na kayong sumakay. Kailangan kausapin nyo na 50 or 60 pesos ang ibabayad nyo kung okay lang ba sa kanila, kung payag ba sila sa ganong halaga. So, mag-usap muna kayo bago kayo sumakay. So, yun ang advice ko sa inyo, kabayan. Hindi ko talaga sinadya talaga yung kabayan na hindi ko sasabihin na kung anong jeep ang dapat nyong sakyan. Kasi ang sinakyan namin noon, tricycle. Sa pangalawang beses na pagbalik namin doon sa OWA. Pero sa unang beses, nang pumunta ako ng OWA Calamba, ang sinakyan ko talaga van at saka jeep. Kasi malapit lang sila sa SM Laguna noon. Pero ngayon, lumipat na kasi sila. Kaya ang ina-advise ko sa mga OFW na pupunta ng OWA Calamba, pagdating nyo sa SM Laguna, maghanap na kayo ng tricycle. So, yun ang advice ko sa inyo, kabayan, suggestion ko, at yun ang sagot ko sa comment mo, kabayan. Sana nakatulong ako sa iyo, kabayan, at maraming salamat sa comment mo. Next, proceed naman ako sa tanong ni Jivan Rich. Ma'am, ano po nangyari sa work niyo sa Bahrain? Bakit nasa Riyadh na po kayo? So, i-explain ko lang, i-share ko lang ang konting experience ko, kabayan, kung bakit ako nalipat dito sa Riyadh. So, nagka-problema kasi ako sa employer ko nung nasa Bahrain pa ako nagtrabaho. Nag-break contract ako sa Bahrain, kabayan, at nag-complain ako sa aking agency at sa aking employer dahil sa mga sahod na hindi nila naibigay sa akin. So, nag-break contract kasi ako sa una kong employer dahil nagka-problema ako sa aking mga alaga at sa aking mga employer na rin. Kaya nag-break contract ako at bumalik ako sa agency. Nang pagkabalik ko sa agency, pina-trial ako ng agency sa maraming mga employer. So, nag-try ako ng ilang beses, nag-try ako ng paulit-ulit. At hindi ko siya nagustuhan, kaya nakapag-decide ako na umuwi na lang ng Pilipinas. Nag-complain ako sa Philippine Embassy at nung nasettle na, nabayaran na ako ng agency ko sa mga sahod na hindi ko nakuha, binilhan na nila ako ng plane ticket at pinauwi na nila ako sa Pilipinas. Kaya ako ulit, nag-apply ako sa Global Pro Manpower papunta dito sa Riyadh. Kaya andito na ako ngayon sa Riyadh, kabayan. Wala na ako sa Bahrain, kabayan, matagal na dahil nga sa mga nangyari na experience ko na nagka-problema ako sa aking employer sa Bahrain. Kaya ako nag-break contract. Trial ako, kabayan, sa maraming employer. So, iba-iba ang na-experience ko din sa mga employer na pinagtrialan ko. Yun ang nangyari sa akin, kabayan, kasi sa una kong employer, nagka-problema ako. Nananakit kasi yung alaga ko, kabayan. 8 years old pa siya, nananakit kasi siya, kabayan. Kaya, nag-decide talaga ako na mag-break contract. At, na-aksidente din kasi kami doon. So, 2 beses talaga nauntog yung ulo ko sa upuan ng sasakyan at pintuan ng sasakyan. So, una, sinarhan ng bigla ng alaga ko, ng panganay kong alaga, yung pintuan ng sasakyan. At pangalawa, na-aksidente yung sasakyan ng amo kong babae at nauntog ang ulo ko sa upuan. So, 2 beses talaga na nauntog ang ulo ko. So, nag-decide talaga ako na mag-break contract dahil na rin sa na-experience ko. Nag-away kasi kami ng amo kong babae dahil nanigaw kasi siya sa akin nung time na hindi ko napalitan ang bedsheet ng alaga kong lalaki. So, yon ang nangyari, kabayan. Kaya lumipat ako dito sa Riyadh. So, ngayon, andito na ako sa Riyadh, kabayan. Mahigit 1 taon na ako dito. Matagal na akong wala sa Bahrain, kabayan, kasi nga nagka-problema ako sa employer ko doon. At sa mga pinagtrialan ko naman, hindi ko talaga siya nagustuhan. Kaya nag-decide talaga ako na umuwi ng Pilipinas. So, yun, kabayan, ang nangyari sa akin. So, yun, kabayan, ang experience ko sa Bahrain. At sagot ko sa tanong mo kung ano ang nangyari sa akin sa previous ko na trabaho nung nasa Bahrain pa ako.
Sana nasagot ko ng maayos kabayan at na-satisfied ka at may nakuha kang idea at nakatulong ako sa'yo. So, sasagutin ko din ang tanong ni Kabayan Christina. Nag-comment siya sa previous ko na video about sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA sa Calamba, Laguna. Ang tanong niya, pagka baba ng van, ano po ba dapat ang sakyan? Jeep po ba o tricycle? So ito yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Ang mas maganda mong gawin, kabayan, mag-tricycle ka para hindi ka maligaw. Pagkababa mo sa SM Laguna, maghanap ka ng tricycle at magtanong ka kung alam ba nila ang OWA. Kailangan kausapin mo muna ang tricycle driver kung magkano ang singil nila, kung alam ba nila ang OWA para hindi ka maligaw. Kasi kung jeep ang sakyan mo, kabayan, may tendency or may posibilidad na maliligaw ka. Kasi yung opisina ng OWA ngayon, bago na. Lumipat na kasi sila. Along the highway lang siya, pero kung hindi mo kabisado ang lugar na yon, maliligaw ka talaga. So dapat, pagkababa mo sa SM Laguna, maghanap ka ng tricycle. At itanong mo muna kung magkano ang singil nila kung magpahatid ka sa OWA. Yun ang dapat mong gawin, kabayan. Ang mas maganda mong gawin, kabayan, mag-tricycle ka na lang. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa mga sinishare ko sa inyo, sa mga experience ko, a-apply ko bilang isang OFW land-based sa mga agency sa Pilipinas at mga experience ko dito sa ibang bansa sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA at sa paglulon ko sa PGH. Paki-press ang like at mag-comment lang kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na sinishare ko sa inyo, dinidiscuss ko at ina-explain ko. At paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. At paki-subscribe sa aking munting tahanan at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood at sa suporta. God bless sa ating lahat.